Jessie Matalog. I'm 56 years old, taga Lemery, Batangas. So before Herbalife po, I was 61 kilograms. Ginamit ko po ang mga product, specifically the IoT shake sa aking wellness journey sa isang nutrition club. So before po, ang dami kong discomforts. Pagising sa umaga, ang bigat ng pakiramdam. Pagising sa umaga, pag nakakita ako ng init ng araw, yung sira na agad yung mood ko. So, naging unproductive, may mga bloatedness. So, talagang hindi na ako nakatutok sa aking hanap buhay ng maayos. So, after taking the aloe tea shake nga po, so doon nag-start ang aking masarap na pakiramdam, yung pinapawisan na ako, nakakalakad na ako ng dire-diretso at hindi agad hinihingal, at yung bloatedness, na ibsa na yon. So, mas naging maayos, mas nakakapag-exercise, at naramdaman ko talaga na parang bumabata yung aking pakiramdam. So, sobra po ako nagpapasalamat sa produkto kasi talaga, before po, naghahanap talaga ako ng solusyon pero wala po talaga akong matagpuan. So, balancing nutrition lang pala ang kinakailangan ko para maayos ito. So, ngayon po, meron na ako mga paboritong supplements like vitamins and minerals, triple berry, simply probiotic, mega garlic, Herbalife line, fiber band, fiber and herb, at marami pa pong iba. So, sobrang thankful din po ako sa community, yung nutrition club na napasukan ko, at ito po, kasunod po itong VNC kasi ang daming information naman na naibigay na sa akin. Paano ko mas aalagaan ang sarili ko, yung simpleng pag-inom ng tubig na hindi ko alam before, yung tamang calories lang pala na dapat na nakakain ko everyday, yun po yung hindi ko alam. So dito ko naintindihan yon, at looking forward po talaga na ma-share ko ito sa mas maraming tao. Sobrang natutuwa din po ako doon sa community nito kasi very positive yung mga kasama mo. So, ang daming learnings na ma-share sa iyo, nagkakapalitan kayo ng mga information. So, salamat din sa topic ni Mother Erlene every Sunday kasi natuto po akong magbalanse, mag-shift ng aking mood or ng mode. So, natutunan ko ito, so mas naging mabait, mas naging mapasensyahin, at nagpapasalamat kasi ako itatanda ng mas healthy. So, thankful, grateful, and blessed. Nakilala ko po itong company at ang mga produktong ito. At ako po ay talagang nagpo-promise na hindi ko ito sosolohin. Gusto ko po kasi maraming makaalam na may ganitong solusyon na nowadays talaga makikita mong ating paligid na iba na talaga. Sobrang andami ng may problema sa health. So, thank you po sa pakikinig, at ngayon pong araw na to, so that's why I love Herbalife po. So ito po ang tatlong estratehiya para ma-ensure yung food success mo. So source po natin is my Herbalife. So yes, thank you. Thank you, Coach Lori. So gusto ko lang po itanong sa inyo, lalong-lalo na yung mga aking personal question po ito ha. So yung mga nag-promise or nagkaroon ng New Year's resolution, di po ba last time meron tayong topic about New Year's resolution, about health, about anong gusto mo ngayong New Year na mababago mo. So sabi sa topic, kailan mo ba sinabi sa sarili mo na hindi ka nakakain ng mga junk food? So, isipin natin, kailan yon. So, gusto ko lang talagang makikonnect doon sa mga nag-New Year's resolution. Ano po? So, kailan yon? At tapos, ngayon nga, January, malapit nang matapos. So, hindi mo ba nakikita ang sarili mo na, nasa drive-thru ako? Or eto na, kumakain na naman ako. So, yun lang. Yung parang hindi mo ba nakalimutan yung iyong New Year's resolution. So, yan, nakita mo, sarili mo, kumakain ka na uli ng mga pagkain na leading you to unhealthier. So, ikaw ba yung taong pag kumakain, hindi mo na iniisip yung, ito ba ay makakabuti sa katawan ko? Ito ba ay masustansya? Ano bang maidudulot natin nito sa aking sarili?
So, ikaw ba yon? So, tinatanong ko lang po. So, pwede po kayong sumagot ha. Kung ikaw yon, kung hindi naman, wala naman pong problema kasi may kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. So, pero sabi dito, huwag kang mag-alala. Kasi even the strictest healthy eaters, yung mga sobrang mapipili sa pagkain, talaga naman minsan, napapapunta din dito sa ganitong behavior. So, ika nga ay merong mga panahon na meron kang cheat day. So, yes, thank you. So, sabi dito sa topic na ito, meron daw mga susi or key to healthy eating or yung ma-develop mo yung long-term strategies. Kasi minsan talaga, gusto mo naman talagang maging healthy. Kaso lang, hindi pa na-develop sa sarili mo yung mindset talaga na ito talaga yung goal mo. So, itinuturo dito na yung pag-prepare ay importante kasi minsan hindi mo namamalayan, lalong-lalo na kung yung iyong schedule ay talagang sobrang busy ka, tapos wala ka ng option sa pag-prepare ng pagkain mo or pagluluto. Yes, thank you. So, ito yung binigay dito na tatlong important components. So, binahabahagi ito sa tatlo. So, una, yung pagiging handa or dapat prepared ka lagi. So, number 2 is developing a solid mentality. Pag sinabing solid mentality, alam mo yung buong-buo yung iyong desisyon. Alam mo yung parang kahit saang bagay, di ba may mga pagkakataon na talaga kailangan mong manindigan. So, kita nyo naman yung word ko, manindigan. May paninindigan ka na. Paano mo i-develop itong solidong mentalidad para ikaw ay mapunta doon sa healthier version of you and rerouting craving. So, di ba pagka meron tayong landas na tinatahak, tapos dito ka papunta ng papunta. So, ibig sabihin, pwede mo siyang i-reroute. Dito ka sa kabilang way na ito. So, para lang pag traffic, nagre-reroute, iba yung landas na pupuntahan mo. Thank you. So, merong binigay po dito na tatlo nga. Yung number 1 is yung being prepared. So, kailangan ma-ensure mo yung healthy eating habits mo. So, being prepared, developing a solid mentality, and effective managing craving. So, number 1 is, yun nga, yung pagiging handa. So, importante yung meal planning and preparation. Crucial ito, para ma-maintain mo yung healthy diet during busy times. So, yung pagpaplano ng iyong meals for the week reduces the likelihood of making unhealthy. So pag plinano mo siya, siyempre hindi ka mapupunta sa mga unhealthy choices. So yung last minute na decision na based sa convenience, hindi mo laging mararanasan yun. Di ba? Pag gutom ka na, so wala ka ng choice. Kasi kung ano na lang nandiyan sa tabi mo, yun na lang yung kakainin mo. So, this also involves shopping for ingredients. So, kasama nito yung ano yung pinamimili mo, ano yung pinamamalengke mo na iiimbak mo or ilalagay mo dyan sa bahay mo para pag kinailangan mo, meron ka. So, next is yung, ito po, kita nyo po dito sa screen. So, meron naman tayong mga suggested mga food ideas na pwede mong kainin or ma-prepare. So dito sa Pilipinas, kasi kalimitan po na nabasa ko dito, syempre, ito yung kalimitang kinakain ng sa ibang bansa or dito na din, meron na din naman talagang ito yung pre-prepare. So sa mga karaniwang tao naman, so meron din naman tayo mga choices na yung kagaya dito yung mga pagkain natin dito sa Pilipinas. So ako nakikita ko doon sa Pinggang Pinoy, marami namang healthy choices doon. Or pwede ka din namang mag-search ano yung magagandang pwede mong kainin on a daily basis na ang focus mo talaga ay healthy option. So dito naman sa topic na to, nilagay dito, ito yung lunch ideas, yung tempeh sandwiches, so meron naman preparation dyan. So simple stir fry, yung mga
ano ka lang, stir fry ka ng mga healthy foods like broccoli, mga ganon. So, pili ka lang. Lentil pasta, ito yung ilan sa mga nilagay nila. Then, snack ideas, yan, ito yung mga car sticks, sprouted bread with nut butter. So, makikita mo naman talaga na yung pagpili is healthy. So, Herbalife Nutrition Instant Soup, meron po tayo niyan. So, small fruit salad, cassava chips, and guacamole. So, ito yung mga ilan doon sa nilagay nilang example ng mga food na pwede mong i-prepare. Thank you. Next po. So, ito yung developing solid mentality. So, di ba, sabi ko nga, dapat may paninindigan ka. So, getting in the mindset to eat well. So, developing a solid mentality, so making better food choices is a matter of habit. Kailangan maging habit mo to, habitual na pagkain ng mga masustansyang pagkain. So, itinuturo din lagi dito sa VNC, kung nakatuto ka dito, paano ka magpe-prepare ng mga pagkain na naaangkop sa iyong goal. It helps to bring your personal why to the forefront. So, ibig sabihin, makakatulong ito doon sa pwede mong i-build sa isip mo, bakit mo ba gustong maging healthy? Ano ba yung iyong mga dahilan? So, pwedeng ang iyong goal ay makasave ng money, di ba? Pagka healthy version or naka-prepare ka talaga, makakasave ka ng money kasi hindi ka mapupunta doon sa bili ng bili once na ikaw ay laging nakakaramdam ng pagkagutom, lalo in your busy days. Whether it's improve your energy levels, di ba, ima-mindset mo sa sarili mo, pag ito kinain ko, mas magiging malakas ako, mas magiging masigla ako, mas magiging productive ako. So, manage your weight. Di ba tayo may kanya-kanyang goal? Meron tayong goal na sinusunod sa ating sarili. Ano ba yung gusto mo? So, this self-talk and bringing awareness to your reasons can keep you motivated. So, pag ganito yung nilagay mo sa isip mo, mamomotivate ka na magkaroon talaga ng healthy lifestyle, healthier lifestyle, or healthier eating habits. So, kailangan mo rin magkaroon ng accountability partner. Ito ay makakatulong para ma-share mo yung goals mo with your friends and family. So, isa sa mga kaibigan ng isang nag-go-goal ay ang coach. Para sa akin, best kaibigan ng nagkakaroon ng goal to be in his or her healthy version is yung accountability partner niya, which is the wellness coach na nag-aalaga sa kanya. Ito talaga yung best na pwedeng makatulong kasi yung mindset ng wellness coach ay tumulong kang maging healthy. So, kung magkakaroon ka ng accountability partner, mas maganda siya yung lagi mong kasama at laging siya yung nakakausap mo every day. So, thank you. So, rerouting, craving. So, ito, how to crave the foods your body needs. So, alam mo ba na kahit yung pinaka mahigpit na nagda-diet ay talagang napupunta sa hindi maayos. So, even the strictest healthy eaters, instead of seeing certain foods as off limits, di ba minsan parang, ay, ayoko nang makita yung pagkain yan kasi baka ako ay ma-tempt na naman kainin. So, which can increase the desire. So, mag-i-increase lalo ng desire mo. Sa focus on for them, focus, mag-i-increase sa desire mo na parang, alam mo yung parang mas lalo kang magkikrave sa kanya pag ang isip mo ay wag siyang makita or talagang alisin mo siya sa iyong mindset, yung mga unhealthy food. So, para makapag-focus ka sa iyong diet, incorporate a nutrient-dense food into sa mga kinakain mo and managing portion sizes of treats. So, ibig sabihin, hindi mo naman siya, yung portion na kakainin mo, dapat kontrolado mo. So, mindful eating or being fully aware of why you eat can help you consume fewer calories. So, pwede ka ding mag-set ng mga maliliit na plates. So, yun yung gagamitin mo sa pagkain. So, at yun doon, kasi mas nabubusog ka.
pag ang mga healthy option ang kinain mo, pag nabusog ka, so magre-reduce ka sa pagkikrave sa mga unhealthy. So there are physiological reasons why we crave junk food. Sabi ng mga researchers, our researchers are beginning to think that what we eat alters our gut microbiota. So meron tayong gut microbiota. So ito yung nagsisignal sa ating nervous system and affect our craving. Sabi dito sa research, ito ay nag-iimpluwensya sa cravings mo. Kaya pag laging unhealthy food ang preference mo, pag nagugutom, yun yung laging hahanapin ng sarili mo, ng katawan mo, ng bibig mo. So para daw ma-shift yung iyong ma-shift ka sa healthy lifestyle, yung gut bacteria mo, focus on plant-rich diet, high in fiber. Sabi dito, incorporate probiotic fermented foods, reduce processed foods and sugar, and manage stress, exercise, and get enough sleep. So ito po ang mga example naman ng mga pagkain na pwede mong ma-incorporate habang ikaw ay nagkakaroon ng iyong changes sa iyong pagpili. So thank you. So ito yung mga sample recipe So tingnan niyo po, kagaya ng sinabi kanina doon sa mga rebuild strength natin. Ang dami namang pwedeng pagpilian na matitreat din yung sarili mo. So masasarap yan, masasatisfy din yung iyong sweet tooth. Ito yung mga guilt-free shake recipe that's packed with proteins, vitamins, and minerals. So ang dami nating pwedeng gawin. So kahapon na lang po sa NC, sa Nutrition Club, trinay ko na kasi kalimitan, 2 shake lang yung pinagsasama natin, yung combination. So trinay ko kahapon ang isang scoop ng Dutch Choco, isang scoop ng yung cookies and cream at isang scoop ng dulce de leche. Alam niyo po, nung ma-blend ko yun, wala yung lahok kahit na naku, parang akong naka-ice cream. Ang sarap pala nun. So, kaya nga po, kung ikaw ay may shake, mag-experiment ka. Kasi ang dami mong madidiscover na ang sarap pala. So, lalo na kung yung rebuild, so tatlo ring flavor ang ano-anuhin mo. Kasi minsan talaga nagki-crave tayo doon sa mga ice cream. Kasi nga ayaw na natin minsan kumain ng ganun dahil na alam naman natin na ang taas ng sugar at ang taas ng calories. So makakahinder o makaka-derail sa ating goal yon. So instead of that, try kang maghanap ng option, ng alternatibo. Ito gawa ka lang. So 'di ba pati yung mga cookies, 'di ba gusto mo ng cookies na matamis, gawa ka lang ng cookies and cream with oats, so with raisin, gumagawa po ako niyan. So sa halip na kung ano-ano yung kinakain ko, so nalalagay ko sa hindi alanganin yung aking sarili. Pwede ka naman kumain, basta alam mo yung healthy yung kinakain mo. So ito, pwede mo po silang subukan. Thank you, Coach Lori. So ito pa yung dahil sabi nga kailangan mo mag-incorporate ng mga fiber sa katawan mo kasi ito din yung gut microbiota nga natin yung magdidikta din ano yung lagi mong hahanapin. So pag nag-shift ka na kinain, mag-shift din yan. Yan din yung hahanapin ng katawan mo. So ito po isa din sa masarap na inumin din. So pwede mo rin siyang gawing snacks. Pwede mo rin pamalit sa isang meal mo yan. So, pwede kang gumawa ng mga ganyan po sa bahay or anywhere. Kahit nasa opisina ka naman, basta may kuryente, may blender kang dala-dala. So, pwede mo silang magawa. Thank you. Or pwedeng shake-shake lang. So, coffee and cookie shake. So, di ba po tayo merong mga iced coffee na available. So, ito, try mo ding gumawa nito. So ang dami namang pwede nating choices na pwede nating gawin para ma-satisfy din yung ating mga cravings sa ibang food na ayaw na natin hanggat maaari ay ayaw na nating balikan. Dahil alam naman natin na pag ikay bumalik na naman sa mga gustong-gusto ng bibig natin na matatamis, na unhealthy, naku parang sunod-sunod na uli yon. Parang ayaw mo na uling huminto. So yes, thank you.
So, kaya nga po tayo sa totoong buhay ay talagang sabihin mo na pag napapunta ka dito sa Herbalife, talaga isa ka talaga sa sinuwerte. Hindi ka lang blines. Bakit? Kasi ang dami po talagang nangyayari na hindi na maganda sa paligid natin. So with the help of this product, so ang laking tulong sa atin na makagoal tayo ng healthier version. Kasi kung kakain ka, tapos kulang din yung sustansya, kulang din yung ating pagmamahal sa ating sarili. So lagi natin tatandaan at lagi ko po itong sinasabi, iisa lang ang katawan natin. Mahalin natin ito kasi lagi ko din sinasabi sa Nutrition Club, wala kang ibang puhunan kundi ang katawan mo. Paano ka nakakahanap buhay at paano ka pa nakakalabas-labas ng walang mga discomforts. Samahan lang natin ng tinatawag na 7 pillars of good health, kagaya ng tinuro ni Coach Cecil kanina, at ma-achieve naman natin yung ating goal into a healthier version of ourselves. So ito po, Aloe Tea Shake, napakagandang panimula yan. Kung hindi ka pa nag-start, start muna, pwedeng shake, pwedeng any products you choose or depende sa budget mo, pwede kang mag-start. So ang Rebuild, ang daming pwedeng gawin yan. Try ka. Yung ating Simply Probiotic, nako, one of the best products we have in this company is this one. So grabe, ang ganda niya sa digestive process ng katawan mo. So samahan mo ng ito, pwede mong paglahok-lahokin ito, personalized protein powder, Simply Probiotic Shake, or ito, Rebuild ang gamitin mo. So, ang Simply Probiotic is very versatile. Pwede mo siyang isama sa tea, pwede mo siyang isama sa aloe, whatever you want. Aloe tea, Simply Probiotic will do. Ang fiber band, pwede mong inumin, one tablet before meal, 30 minutes. At ang laking bagay nito sa pagbabawas ng mga unhealthy fats na nakain mo. So, fiber and herb, makakatulong sa iyong healthy digestion, healthy elimination of waste sa iyong katawan, at makakatulong sa iyong weight management goal. Whatever products na pwede mo or yung mga targeted nutrition na makakatulong sa iyo, alam na alam po yan ng mga sponsor nyo. So wag po kayong mahiyang magtanong at tayo po ay tuloy-tuloy sa ating goal na umpisa na natin ng January, tuloy-tuloy na ito the whole December, we will live a healthier and happier life. So maraming salamat po. Sana sa kaunti nating topic ngayon, mayroon po kayong natutunan. Of course, ni Celio ang nagsasabi sa atin na ito talaga ay pwede nating pagkatiwalaan. Thank you so much po. Yes, ayan. Thank